Hindi ko alam ang theme ng cake na ito for today's video. Mami, tara na G! Nakita lang ni customer sa isa sa mga post ko sa business page ko ang design ng cake na ito, and then nagpadagdag lang ng character toppers sa akin si customer. Ang size ng cake na ito is 7x4, pero kung makikita ninyo medyo napataas natin siya. So 7x5 na siya kasi hindi naman talaga tayo nagtatabas ng cake. Para lang masakto yung size niya dun sa napag-usapan. Okay na sa akin yung kahit na mas malaki siya ng konti, basta ma-appreciate and matuwa si customer sa nagawa natin. Mas dark yung color ng pinaka-drip natin para mas umangat siya, and ka-color nito yung mga draggies na ilalagay natin mamaya sa cake. Hindi kasi magandang tingnan kung konti lang yung difference ng tone nung drip natin dun sa cake natin. So, kaya mas dinarken ko siya. Meron akong separate video tutorial kung paano ma-achieve yung ganito ka-perfect na drip sa ating mga cake. Kalikalin nyo na lang yun mga miba ko, pero pag nagka-time ako, ilalagay natin siya sa comment section para na hindi na kayo mahihirapan na hanapin siya. Pakonti-konti lang talaga yung pag-push na ginagawa ko kasi babagsak din naman yan. Ang goal kasi natin is hanggang gitna lang yung drip ng iba, and then yung iba hanggang sa may baba. Kaya ganyan yung ginawa ko. And syempre yung mga natira natin sa drip ay nilagay natin sa taas. Hindi na natin siya tinodo para dumikit yung mga frosting na ilalagay natin sa taas. Ang piping tip pala na ginamit natin dito is 1M, and ganyan lang yung ginagawa natin. 4 na layers yan pataas para pantay-pantay siya. And ang ginagawa ko is naglalagay muna ako ng mga frosting sa pa-cross ng cake natin para pantay-pantay ang mga spaces, and pantay-pantay din yung laki ng pagkakapipe ng mga frosting natin. At ito na nga, ilalagay na natin yung ating mga sprinkles at draggies dito sa cake natin. Dark yung pinakakulay nito kasi nga gusto natin siya i-match doon sa pinaka-color ng ating drip. Actually, yung drip yung minatch natin doon sa sprinkles kasi syempre yung drip mas madaling may adjust yung color compared sa maghanap ka ng draggies na kagaya ng kulay na meron ka na. So, ganun lagi yung ginagawa natin. And then, ganyan ako maglagay ng mga sprinkles kapag sa gilid nilalagay yung sprinkles sa cake natin. Gumagamit tayo ng brush. Binabasa lang natin ng konti yung brush para dumikit yung mga sprinkles natin. Tapos, tinatap-tap lang natin siya sa paikot ng cake natin. Matagal siyang ginagawa, nakakangalay siya, pero at least maa-achieve natin kung paano natin gusto naka-assemble yung mga sprinkles natin, and at the same time, hindi rin siyang makalat tingnan. Ito na nga yung mga toppers na pinalagay ni customer. Sa pagkakaalala ko, isinend sa akin ni customer itong mga toppers na to. Tapos naghanap na lang ako ng mas clear na images sa internet kasi yung sinend niya sa atin medyo malabo. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Ilagay nyo nga sa comment section kung ano ang pangalan ng character na ito nang malaman naman natin. And that's it for today. See you on our next video. Bye!